At maganda na rin itong pagkakataon. Sana ito lang yung pagkakataon na magkita-kita tayo. Kasi yung mandate po ng Presidential Task Force on Media Security, ayon yung pakinabangan dapat. So first slide po. Yun ba yun? Yun. Ayaw talaga nila magsalita dito eh. Hindi pa pala yun yung ano. Anyway, kwento ko muna yung Presidential Task Force on Media Security. Wala pa yung yung introduction ng meeting phones. Hindi yata yan yan. Anyway, wala. Binago nila yung aking presentation. Sige lang, ikakwento ko na lang po sa inyo yung Presidential Task Force on Media Security po. Yung Presidential Task Force on Media Security ay ginawa or established in 2016 po. 2016 at ang mandate po ng Presidential Task Force on Media Security ay tumulong sa pag-imbestiga at pag-prosecute ng mga kaso ng pagpatay ng mga journalist. Pangalawa po, na mandate niya, tumulong sa pag-imbestiga at pag-prosecute ng mga kaso ng pag-atake ng mga journalist sa mga journalist. Kaya sinabi ko po sa inyo kanina na sana po, huwag po ninyong pakinabangan yung serbisyo ng aming ahensya. Kasi ibig sabihin lang noon, pinatay na kayo o kaya inatake na. Mabuti na hindi tayo nakikita-kita muna. Anyway, pero biro po, pero yun po yung trabaho namin. Subalit, gusto po namin na maging mas proactive na meron din tayong ginagawa na hindi lamang para doon sa investigasyon at eksekusyon ng mga kaso ng media killings at attacks. So, napag-isipan natin na maging proactive, kaya meron tayong mga ganitong activities kasama yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na dito sa farm, dahil eleksyon na naman po at alam naman po natin, hindi natin pwedeng ipagkait or may ma-deny na historically, marami pong mga kaso na pag-atake or quite dangerous ang maging journalist dito sa area ng barn. Subalit sa aking pag-aaral, mula nung ako'y na-appoint, medyo deceptive yung ganong pagtingin. Minsan lang nangyari, nagkataon lang na maramihan, pero hindi naman palagi, tulad ng ibang mga lugar. Halimbawa, sa Northern Philippines na kung saan medyo paisa-isa, pero marami through the years. So dito naman sa atin, minsanan, pero maramihan na lang. Kaya, ginawa natin yung mga ganitong training workshop para magkaroon tayo ng proactive approach, intindihan natin paano tayo mag-ingat at ano talaga yung basic na mga principles na dapat nating pag-aralan para maging safe yung ating coverage sa darating na halalan. Kanina, the whole day, pinag-usapan natin ano yung election sa barn, ano yung peace process na dapat natin pag-aralan. So, pupuntahan muna natin yan. Mamaya, mas maganda yung more interactive. Magtanong kayo sa akin para masagot. Pero we go through the slides muna. Tingnan natin. Sa unang, para itong ating slides, yung ating presentation kasi design ito para doon sa mga tao na mag-cover din dito sa barn elections. Hindi lamang tulad ninyo kasi mas familiar na kayo. So unang-una po, para maging safe at mas maintindihan natin kung ano yung pinapasukan nating mga bagay, dapat po intindihin yung local context. Ano ba talaga yung ginagawa ng isang journalist sa isang lugar? At ano yung lugar na yun? Ano yung konteksto? So for example, ito sa Bangsamoro Autonomous Region, para ma-ensure yung ating safety and security, dapat naintindihan natin yung complex history and political landscape na magkaka-influence sa ating coverage. Bakit po kailangan natin maintindihan yung history? Yung history, syempre, iba-iba yung kultura dito, iba-iba yung mga nangyayari dito. Merong mga away-away ng pamilya dito na nakaka-apekto dun sa politika. Yung politika dito, for example, mga clans, di ba? Unlike, hindi tulad sa ibang mga lugar sa Pilipinas na
iba din yung politika nila doon. So,